Sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 hanggang 3, preach the word, be instant, in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come that they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall heap to themselves teachers having itching ears. So ano ang ibig sabihin ng verse ko na ito? So si Pablo ay nagbibigay po ng paalala o reminder kay Timothy or sa church, mga kapatid sa New Testament, na kinakailangan daw pong ipangaral or i-preach ang gospel ng Panginoon in season or out of season. Ibig sabihin, be ready to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Not just not just a gospel na nagbibigay ng tinatawag na comfort sa mga tao, but unadulterated gospel. Bakit? Kasi ang sabi sa verse na yon, pag preach mo daw ang gospel, preach with reprove, with rebuke and long suffering. Meron din pong exhort. So kapag daw nangaral ng gospel, with all long suffering and doctrine. So kinakailangan pong ipangaral or ituro ang doktrina. Bakit? Kasi darating daw ang time na hindi na po nila matitiis yung tinatawag na magaling na doktrina o magaling na aral, sound doctrine, bagkus according to their own lust, maghahanap po sila ng mga sarili nilang mga guro, sarili nilang mga preacher, sarili nilang mga teacher na ayon lang po sa katinang kanilang pahinga. No? Sa ibang translation, ayon sa kumikiliti sa kanilang tainga. So, ibig sabihin, darating ang time, dito po sa panahon ng church, sabi ng Bible, na yung deception ay darating dahil hindi na po ipinapangaral ang doctrine. Hindi na po nag-maintain o hindi na po, hindi na po nanatili sa apostolic doctrine. Ang sabi dun sa Acts chapter 2 verse 42, and they shall continue with the doctrines of apostles, no, with breaking bread and fellowship and prayer. So kinakailangan magpatuloy tayo sa pangangaral ng apostolic doctrine. Ano bang apostolic doctrine? We believe in one God. We believe that Jesus Christ is the full manifestation of one God. We believe in baptism in the name of Jesus Christ. We believe that in order to be saved, kailangan ng tama born again, mabaptize in the Holy Ghost with the evidence of speaking tongues. Kinakailangan ng isang Kristiyano na mamuhay ng may kabanalan, ng may pagtatapat sa Panginoon, no? Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So yan po yung apostolic doctrine na kinakailangan po ipagpatuloy na ipapangaral. Bakit? Kasi kapag hindi natin yan pinangaral sa church, hindi na natin yan pinapangaral, darating ang time, magiging kasanayan ng mga tao na hindi yan itinuturo at magiging komportable sila sa mga turo at mga aral na ayon lang sa kanilang las, yung ayon lang sa kumikiliti sa kanilang tenga. Diba? So ano ba yung mga aral o yung mga katuro at kumikiliti lang sa kanilang mga tenga? So nagbigay ng tinatawag na sign ang Panginoon o ang Word of God doon sa verse na yon, according to their lust. Yung kumikiliti, yung ayon lang sa katinang tenga, ibig sabihin kung ano yung gusto lang nilang marinig. Darating ang time na yung mga tao, hindi na sila makikinig o babaliwalain na nila, iaabandon na nila yung apostolic doctrine at hindi na nila pakikinggan yung mga aral patungkol sa kabanalan, patungkol sa pagiging makadiyos, patungkol sa spiritual authority, patungkol sa one God. Kasi meron na silang mga gustong mapakinggan. At ayaw na nila ng mga rebuke, ayaw na nila ng correction, gusto na lang nila yung masarap sa kanilang pakiramdam. Yung mapipil nila na sobrang important nila. Yung mga bagay na gustong nilang marinig na lang yung papakinggan. O, pastor, huwag mong ipangaral, sasabihin na lang.
Huwag mo ipangaral yan, ma-offend kami, Pastor, huwag yan. Sasabihin nila. Sasabihin ng ibang mga tao, huwag yan, Pastor, masyadong mabigat yan. Ang ituro mo na lang ito, love, grace, no, success, wealth, prosperity. Yan lang yung pangaral mo. Sabihin mo sa amin na mabuti kami, mababait kami. Huwag mo ipangaral yung rebuke. Huwag mo ipangaral yung holiness. Sasabihin ng mga panibagong generation na hindi nakaparinig at walang foundation sa apostolic truth.